kung sino pa yung mga tao na mga magulang na alam natin na pag nagkaanak is mabibigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang anak, magandang buhay, maayos na pamilya, malusog, madadamitan ng maayos ang bata, magkakaroon ng napakagandang buhay. Yun pa yung pinagkakaitan talaga ng anak. Yun pa yung pinagkakaitan ng Panginoon na bigyan ng anak. Pero kung sino pa yung mga hindi deserving maging magulang, yung mga mapang-abuso, mapanakit, yung solusyon. Kasi baka mababa yung matris niya. So sana magka-baby na sila dahil sobrang deserve nila magkaroon ng anak. Sana magkaroon ng tinatawag natin na miracle baby para sa kanilang mag-asawa. Or tinatawag din natin na baby dust. Lahat talaga ng fans ni Alex Gonzaga na nakasubscribe sa vlog niya. Napanood nyo na ba ang interview sa asawa ni Alex Gonzaga na si Mikey Morada? Kung hindi nito napanood, panoorin nito sa Tony Talks, kung saan ibinahagi ni Mikey Morada ang mga nangyaring kaganapan sa kanila ni Alex Gonzaga sa mga matitinding pagsubok na kinakaharap nila, kinakaharap, at hanggang ngayon ay nilalabanan pa rin. Marami kayong matututunan doon kung saan ibinahagi niya ang pagsubok na sadyang sumubok talaga sa kanilang dalawa ng asawa niyang si Alex Gonzaga. So isang napaka-emotional talaga yun. Nung pinanood ko yun, talagang masasabi ko na napaka-standard talaga ni Mikey Morada. Napaka-swerte ni Alex Gonzaga na nagkaroon siya ng isang Mikey Morada na kahit anong mangyari ay mananatili sa kanyang tabi. Kahit anumang pagsubok ang dumaan, anuman ang kanilang kaharapin na susubok sa relasyon nila, sa buhay mag-asawa nila, is alam natin na malalampasan nila pag ganong lalaking mindset ang napangasawa mo. Sa latest interview nga sa asawa ni Alex Gonzaga na brother-in-law ni Tony Gonzaga, is ibinahagi nito ang pinakamatinding pagsubok na naman na pinagdaanan nila o dinaanan nila nito lang bago nakaraang buwan. So ibinahagi nito na 3 beses ang nakuna ng asawang si Alex Gonzaga. Nagkaroon ng miscarriage na naman. At ito lang huli ay ang pinakamasakit dahil narinig nila yung heartbeat ng bata at kailangan talaga nung una nilang narinig parang nahaplos ang puso ng asawa ni Alex. Subalit, di nagtagal kalaunan, ibiglang nawala na yung heartbeat. So ito ang pinakamatindi. Dahil yung dalawa, itong pangatlong miscarriage ni Alex is sobrang malungkot kasi narinig na yung heartbeat eh. So parang sinabi ng asawa ni Alex na nakita niya daw yung tawag doon ultrasound is every morning yun na yung tinitingnan niya. Kahit wala na yung anak nila ulit, kahit nakunan ulit si Alex, parang iyon na yung nagbigay ng energy nila. So, kasi pinagdasal nila yun na magka-baby na sila. Hiniling nila na magka-baby na sila, pero too bad lang, sadly, nangyari na naman itong nakunan siya. So, parang ang lungkot ng ganito. Malungkot ito sa mag-asawa, lalo na kay Alex. Kasi yung ate niya, 2 na yung anak eh. Tapos malaki na yung panganay, tapos nanganak na naman. So parang gusto na niya na magkaroon na siya ng baby. Kung nakikita natin sa mga vlog niya, mahilig din ang asawa niya sa bata. So parang malungkot na, nung pinanood ko talaga to, sobrang naging emotional ako. Kasi ang dami kong naisip, ang daming sumagil sa isip ko nung in-interview ang asawa ni Alex Gonzaga na si Mikey Morada. At napakaswerte ni Alex Gonzaga sa asawa niya na siya ang pinili ni Alex dahil nung in-interview na siya, napaka-strong niya eh. Sobra sa pagiging emotional ni Mikey, naging strong din talaga siya sa kanilang dalawa ni Alex. Kumbaga siya yung pinagugutan ni Alex. Kasi kung si Alex, kung makikita kasi natin si Alex Gonzaga, parang wala siyang problema, no? Parang ang saya-saya ng buhay niya. Ang ginawa lang niya ay patawanin tayo sa mga vlog niya, sa mga movies niya, at sa mga iba pang mga short clip videos niya. Kasama ang pamilya ng kanyang ate, kanyang mga magulang, at of course, ang kanyang asawa. Pero hindi natin alam, sa kasiyahan pala yun, ay may nakukubling kalungkutan sa buhay niya. Yun na nga yung palagi siyang nakukunan. So ito 3 beses na to, is yun na nga yung pinakamasakit. Pero at the same time, masaya din kasi nandyan yung asawa niya, natanggap siya. Sabi nga ng asawa ni Alex is, kung biyayaan sila mabuti, kung bigyan man sila ng blessings ni God, ipagpapasalamat nila yun. Pero ang mahalaga is magkasama pa rin silang dalawa.
silang dalawa ang pinaka-importante. Bonus na lang daw ang pagkakaroon ng baby, ng anak. So, swerte ni Alex, no? Sana lahat ng lalaki ganun. Dahil yung iba kasing lalaki, pag hindi na nagkaanak, dun sa asawa nila, sa partner nila, naghahanap na kaibag-agad ng ibang inahin. Pero, sobrang standard talaga ni Mikey Morada. Hindi nagkamali si Alex na sinagot niya ito. Kasi, yung sabihin pa lang sa'yo na bonus na lang ang magkaroon ng baby, is sobrang overwhelming na sa'yo bilang asawa. Kasi ikaw, nasa'yo yung problema eh. Nasa'yo yung problema na hindi mo siya mabibigyan ng anak, pero nandyan pa rin siya para sa'yo, para alalayan ka at para samahan ka sa taon na pagsasama ninyo bilang mag-asawa. So nung napanood ko rin to, naisip ko rin na napaka-unfair. Napaka-unfair ng kapalaran, napaka-unfair ng Panginoon. Dahil isipin natin mabuti to. Kung sino pa yung mga tao na deserving, kung sino pa yung mga tao na mga magulang na alam natin na pag nagkaanak is mabibigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang anak, magandang buhay, maayos na pamilya, malusog, madadamitan ng maayos ang bata, magkakaroon ng magandang, napakagandang buhay. Yun pa yung pinagkakaitan talaga ng anak. Yun pa yung pinagkakaitan ng Panginoon na bigyan ng anak. Pero kung sino pa yung mga hindi deserving maging magulang, yung mga mapang-abuso, mapanakit, yung hindi nila kayang bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak nila, yung ginagawa lang nila is mag-anak ng mag-anak, yung magdurusa yung bata kapag binigay ng Panginoon sa kanila, alam ng Diyos na itong mga to, hindi nila kayang pag-aralin yung anak nila, hindi nila kayang pakainin ng masasarap na pagkain yung magiging anak nila, hindi nila kayang mabigyan ng magandang buhay yung mga anak nila at maghihirap lang yung bata kung sakaling doon sa magulang ngayon ibigay. Sila pa yung pinagkakalooban ng maraming anak, sila pa yung anak ng anak, sila pa yung binibiyayaan ng Panginoon ng do-re-mi na anak. Yun yung maiisip mo na napaka-unfair. Kasi may mga tao din, may mga nanay din na itinatapon ng kanilang mga anak. Lalo na yung mga nabubuntis na maaga, yung mga teenage pregnancy. Tapos pag nabuntis, itatapon lang sa basurahan, ipapa-abort tapos itatapon fetus. Yung iba, kung saan-saan lang. Yung iba, inaabuso na yung mga anak nila. Kung sino pa yung walang karapatang magkaanak, sila pa yung nagkakaroon ng anak. Pero kung sino pa talaga yung deserving na magkaanak, dahil mabibigyan ng magandang buhay ang magiging anak nila, magkakaroon ng maayos na pamilya, yun pa yung pinagkakaitan ng Panginoon. So napapaisip ako, napaka-unfair, no? Kasi recently lang napanood ko rin na sa balita na may nakitang bata. And naisip ko rin na bakit ganun? Bakit yung Panginoon hindi niya isip-isip yung mga ganitong mga pangyayari? Kasi ilan na ba yung mga mag-asawa na hindi nabibiyayaan ang anak pero grabe kung makahiling, pero hindi sila nabibiyayaan ng anak. Kung saan na deserve sila na magkaroon ng anak, yung pa yung nahihirapang magkaanak. At kung saan naman yung mga tao na hindi deserving magkaanak, yun pa yung nagkakaroon ng maraming anak. So napaka-unfair ng Panginoon. Napapaisip pa tayo na bakit kaya ganito yung Panginoon? Ako napaisip ako Kasi recently namin napanood ako, nakita na namang baby, fetus, tapos itinapon, yung iba inabort. So, naisip ko na, oh my God. So guys, sana magkaanak na si Alex Gonzaga. I think may problema siya sa matris. Baka mababa yung matris niya. Kasi nakakapagtaka yung kapatid niya, okay naman, nagkaroon na ng 2 anak. Tapos siya, lagi nakukunan. Baka yung matris niya is mababa. Baka kailangan niya ng tinatawag sa Bisaya na hilot. Kailangan niyang magpahilot. Kasi sa mga Bisaya, sa Visayas at Mindanao, uso-uso yun Kapag nakunan, pinapahilot, hindi na kailangan ng ubigay or lumipat ng ibang ubigay Baka maiba pang suggestion ng iba para mag-success na talaga. Or hilot, yun lang talaga ang alam ko na solusyon. Kasi baka mababa yung matris niya. So sana magka-baby na sila dahil sobrang deserve nila magkaroon ng anak. Sana magkaroon ng tinatawag natin na miracle baby para sa kanilang mag-asawa. Or tinatawag din natin na baby dust. Lahat talaga ng fans ni Alex Gonzaga na nakasubscribe sa vlog niya, lahat ng sumusuporta sa kanya, yun ang panalangin ng lahat. Even me, gusto ko magkaroon na sila this year ng anak, manifesting this year, na maging success na talaga ang pagbubuntis niya. At sobra talagang standard salute sa asawa ni Alex Gonzaga na si Mikey Morada. Dahil kahit anong mangyari,
magkaroon man ng anak o hindi, mananatili pa rin siya kay Alex. Ganon dapat ang pagmamahal, hindi mababaw. Ayon nga sa kanya, ang mahalaga ay silang dalawa at bonus na lang ang pagkakaroon ng baby. Sana ganon lahat ng mindset ng mga lalaki. At sana this year manifesting baby dust, miracle baby sa mag-asawang Mikey Morada at Alex Gonzaga. So, yun lang, ipagdasal natin lahat na magkaroon na sila ng baby this year. Successful pregnancy. And the next year is baby na. So, manalangin tayong lahat. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye.